111. Sinasabi mo bang hindi ako karapat-dapat sa'yo? Tanong ni Xavier. Ano sa tingin mo? Ganti ni Josephine. Bigla na lang siyang tumawa ng nakakaloko. Oo, hindi ako karapat-dapat sa'yo sa mababang katayuan ko. Pero bakit? Mas gugustuhin mo bang makipag-date sa isang taong nakakulong sa halip na bigyan ako ng pagkakataon? Pati ba naman ako, mas mababa kaysa sa isang ex-convict? Bigla siyang naging emosyonal, at naging malupit ang kanyang tono. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Josephine. Kung sino man ang kadate ko ay walang kinalaman sa iyo. At ikaw ay wala. May karapatang tanungin ako tungkol dyan. Alam mo ba kung anong klaseng tao si Jared? Hindi lang siya ex-convict, kundi Lothario din siya. Ikaw ba, alam mo bang may girlfriend na siya? Niloko ka. Habang nagsasalita si Xavier, kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang mga larawan ni Jared kasama si Hilda. Tinitigan ni Josephine ang mga litrato. Naging malungkot ang ekspresyon ng mukha niya hanggang sa nagsalubong ang mga kilay. Nang malalim, tuwang-tuwa si Xavier nang masulyapan ang ekspresyon nito at agad na dinagdagan ng gatong. Ang apoy, na nagsasabing, ang babaeng ito ay kilala bilang Hilda Wallace. At siya ang kanyang kasintahan. Bata pa sila, magkasintahan at ngayon ay mga kasamahan sa Sentiment Chemical Limited. Kahit siya ang nagrekomenda, magtrabaho siya doon. Walang sinabi si Josephine. Tahimik lang na nakatitig sa dalawang tao sa larawan. Totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Josephine, hinding-hindi kita lalakoan. Ano ang napakahusay sa kanya? Kumusta siya? Mas magaling sa akin. Ipinagpatuloy ni Xavier ang pagbuhos ng kanyang puso sa kanya. Sampal. Ilang saglit lang matapos siyang magsalita. Sinampal siya ni Josephine sa mukha ng hindi man lang. Babala. Ang suntok na iyon ay nabulag si Xavier. At nakanganga siya sa kanya nang hindi makapaniwala. Hindi niya mawari kung bakit siya nanakit. Kanya, how dare you take photos of Jared secretly? Akala mo ba matatanggap kita sa paggawa nito? Ikaw ay mali, napakamali mo. Naniniwala ako na hinding-hindi niya ako lalakoan. At hindi mo na kailangang sumama sa akin. Alinman sa mga larawang ito. Nais mong malaman kung paano siya mas mahusay kaysa sa iyo. Hindi ba? Sige, liliwanagan kita. Hindi mo man lang siya mahahawakan ng kandila. Sa sinabi nito, inakbayan ni Josephine ang kanyang bag bago siya tumayo at umalis. Habang hinihimas ni Xavier ang kanyang pisngi na naging matingkad na pula mula sa sampal. Isang nakakatakot na mabangis na kislap ang pumasok. Kanyang mga mata, pinipilit mo ang kamay ko. Josephine, dinala mo ako dito. Siya hissed sa pamamagitan ng gritted ngipin. Inonsyating, bawat salita, nang makalabas na si Josephine sa restaurant. Muling kumunat ang kanyang mga kilay. Bagamat sinabi niyang naniniwala siya kay Jared at walang pakialam sa mga larawan. Matagal na siyang nawala. Sa landas ng digmaan nang makita sila. Ang mga babae ay naiinggit. Kaya hindi siya maaaring hindi mabigla sa paningin ng kanyang lalaki na kumikilos ng napakalapit. May kasamang ibang babae. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Jared. Siya ay naghahanap ng mga halamang gamot sa loob nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi niya ito na-contact. Hindi niya inaasahan na may kasama siyang iba. Babae sa likod niya. Sa tiyak na sandali, si Jared ay kumakain ng tanghalian kasama sina Hilda at Maria. Dahil sa maikling lunch break, makakain lang sila sa isang stall sa gilid ng kalsada malapit sa opisina. Nang makita niyang tawag iyon ni Josephine, agad siyang bumangon at pumunta sa gilid para kunin. Tawag, nasaan ka? Tanong ni Josephine. Diretsyong humabol. Nasa bahay ako. Ayaw ni Jared na malaman niya na kasalukuyang nagtatrabaho siya sa kumpanya niya. Tsaka hindi naman siya nagpaplanong magtrabaho doon ng matagal at magbibitiw pagkatapos matipon ang lahat ng mga halamang gamot at mahanap ang espiritual. Sipilyo upang maibalik ang paningin ng kanyang ina. Iyon ay dahil gusto niyang mag-focus sa pagsasanay habang papalapit na ang ika-15 ng Hulyo. Kung ang kanyang
Ang mga kakayahan ay hindi umabot sa kinakailangang pamantayan. Hindi siya makakapunta sa Nameless Island. Nang marinig ang kanyang sagot, sinubukan ni Josephine ang kanyang makakaya na pigilan ang galit na nag-aalab sa loob niya. Sa bahay. Sige, manatili ka sa bahay. Pagkasabi niyon ay binabaan siya nito. Kabanata 112. Naguguluhan. Bumalik si Jared sa kanyang mesa at nagpatuloy sa pagkain. Ilang sandali matapos ang lunch break. Inayos ni Jared ang mga atraso. Plano niyang ipadala ang impormasyon sa Tommy at hayaan siyang humawak nito. Kung hindi makayanan ng huli, personal niyang babayaran ang mga may utang bisitahin. Kung hindi, ito ay isang pag-aaksaya ng oras upang gawin ang lahat sa kanyang sarili. Habang ginagawa niya iyon ay biglang nagkagulo sa sales department. Sa takong niyan, lahat ng tao ay napatingin sa direksyon ng opisina at nagbulungan. Napukaw ang pagkamausisa ni Jared. Kaya nilapitan niya si Maria at tinanong, ano ang nangyari? Sumulyap sa kanya. Malamig na sinabi ni Maria. Bumalik ka sa iyong mesa at gawin mo ang iyong trabaho. Ms. Sullivan ay may lamang. Dumating. Matagal na siyang wala dito. At walang nakakaalam kung bakit siya bumibisita sa sales department. Sa pagkakataong ito, anyway, pumasok na siya ngayon sa opisina. Manatili sa iyong mga daliri sa paa. At huwag masaktan siya baka ikaw. Kalagkarin mo ako sa gulo. Bilang tugon, bahagyang kumunat ang noo ni Jared. Ms. Sullivan. Nandito si Josephine. Sa tanong niya, agad na pinutol ng lahat ang tingin sa kanya. Pinaputukan siya ni Maria ng mga punyal at bamulong. Pagod ka bang mabuhay? Si Ms. Sullivan ay hindi isang taong maaari mong tugunan sa isang batayang pangalan. Huwag gumawa ng kahit ano. Problema para sa akin. Ang lahat ay dumistansya sa kanya. Natatakot na sila ay kalagkarin sa gulo kapag sinabi niya. Anumang bagay na makakasakit kay Josephine. Bilisan mo at bumalik ka sa trabaho mo. Jared, huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Kinaladkad ni Hilda si Jared pabalik sa kanyang mesa para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, si Zane ay nasa kanyang opisina na nakapikit. Nagbabalak na umidlip pagkatapos kumain. Alak sa tanghal iyan. Nang marinig niya ang pag-click ng pinto ng kanyang opisina, hindi niya binuksan ang kanyang mga mata dahil alam niyang hindi. May isa pang darating sa ganoong oras maliban sa kanyang mga nasasakupan. Bukod dito, ang tanging naglakas loob na pumasok sa kanyang opisina nang hindi kumakatok ay si Maria. Kung may nangahas pa, na gawin ito, sila ay pagagalitin niya. Dumating ka sa tamang panahon. Maria, halika at imasahe saglit ang aking mga templo. Mayroon akong banayad. Sakit ng ulo. Bulong niya habang nakapikit. Habang nakatitig si Josephine sa lalaki. Isang layer ng hamog na nagyelo ang bumalot sa kanyang mukha. Pinapamasahe mo ba ang iyong mga templo para sa iyo? Nang umalangaw-ngaw ang kanyang mga salita, biglang bumukas ang mga mata ni Zane. Sa sandaling nakita niya si Josephine na nakatayo sa harap niya at tungkol sa kanya ng malamig. Nagbago ang kanyang ekspresyon sa isang kisap mata. Thud. Dali-dali siyang bumangon. Para lang madapa at mahulog sa pagmamadali. Tinitiis ang matinding sakit na bumabaril sa kanya. Siya scrambled sa kanyang mga paa at hustled papunta sa kanya na may isang nakakainggit na ekspresyon. Ms. Sullivan, bakit ka nandito? Kung hindi ako sasama, balak mo bang gawing massage parlor ang opisina? Ay sinasabi ni Josephine. Hindi. Syempre hindi. I wouldn't dare do that. Patawarin mo ako. Ms. Sullivan. Sa sobrang takot ni Zane ay umiling-iling siya na halos mapaluhod. Hindi na nagkomento pa si Josephine bagkus ay tinungo na niya ang desk. Nang makita iyon ay mabilis na hinayla ni Zane ang upuan. Out para sa kanya. Pagkatapos makaupo, nag-utos siya. Tawagan si Jared para pumasok. Jared. Nagulat si Zane. Naguguluhan kung paano niya nakilala si Jared. Bakit niya siya hinahanap? Hindi mo ba ako narinig? Nakakunot ang noo ni Josephine habang nagtatanong. Oo.
Pupuntahan ko siya at kukunin kaagad. Sa sobrang takot, tumakbo si Zane palabas. Nang makita siya ng mga nagchichismisan sa sales department na papalabas ng opisina niya ay nagmamadali na sila. Nagkahiwa-hiwalay at bumalik sa kani-kanilang mga mesa. Nagkukunwaring sipag. Gayunpaman, nanatili ang kanilang mga mata. Nakatutok sa lalaki. Desperado silang lahat na malaman kung bakit eksaktong dumating si Josephine sa opisina. Ang sunod nilang nakita ay si Zane na naglalakad papunta sa desk ni Jared. Jared, gusto kang makita ni Ms. Sullivan. Bantayan mo ang iyong dila kapag nasa loob ka. Sinabi niya. Tumayo si Jared at tinungo ang opisina. Alam niyang si Josephine ay walang alinlangan na dumating sa paghahanap sa kanya, kaya hindi na siya nagulat. Bakit siya gustong makita ni Ms. Sullivan? Kakaiba. Hindi niya ito kilala. Kaya bakit siya ang unang nagtatanong sa kanya pagdating niya? Tapos na. Hindi kaya narito siya para hanapin siya dahil nakolekta niya ang utang ni Dexter Murphy. Halika. Hindi pa naiulat ni Mr. Carlson iyon sa mga nakatataas. Kaya paano niya malalaman ang tungkol dito? Ito. Nagbulungan ang lahat. Nagtataka kung bakit nandito si Josephine para hanapin si Jared. Hilda. Alam mo ba kung kilala ni Jared si Ms. Sullivan? Kung hindi, bakit siya magtatanong? Siya. Curious na tanong ni Maria kay Hilda. Pagkatapos ng lahat, matagal nang nakilala ni Hilda si Jared. Kaya naisip ni Maria na maaaring alam niya ang kanyang mga pangyayari. Mabuti. Nako. Umiling si Hilda. Hindi ko alam. Pero kalalabas lang niya sa kulungan. Kaya malamang hindi. Alam ang isang malaking shot na katulad niya. Sa ikalawang pag-iisip, nadama ni Maria na talagang may katuturan ito. 3 taon siyang nakakulong. Paano kaya? Posibleng kilala niya si Josephine. Sana lang ay hindi niya ilabas ang kanyang bibig sa kanyang harapan at hilahin kaming lahat pababa. Sabi niya, nababalisa, sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nakita niyang hindi mapagkakatiwalaan si Jared. Hinding-hindi niya gagawin iyon. Bagkus, lubos ang tiwala ni Hilda sa lalaki. Samantala, awkward na itinulak ni Jared ang pinto at pumasok sa opisina. Nang makitang nakaupo si Josephine ay napangiti siya. Di ba sabi mo nasa bahay ka? Malamig na tanong niya. Nasa bahay talaga ako. Itinuring ko na ngayon ang opisina na aking tahanan. Sagot niya habang umaagos ang isang bombilya. Sa kanyang ulo, sino si Hilda Wallace? Tanong niya, diretso sa punto. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong kapatid ko siya? Ganting tanong ni Jared. Sanay naman ang mga mata nito sa kanya. Bilang tugon, malamig na tumawa si Josephine. Sa tingin mo ba maniniwala ako dyan? Nakangiti sa kanya si Jared. Walang ibang magawa kundi ang maging malinis tungkol sa relasyon nila ni Hilda. Matagal na kaming magkapitbahay ni Hilda. Ang relasyon natin ay hindi tulad ng iniisip mo. Mas nadama ni Josephine ang kapayapaan pagkatapos pakinggan ang kanyang paliwanag. Sa totoo lang, nagtiwala siya sa kanya. Pero siya, gustong marinig niyang sabihin ito ng personal. Hindi ako nag-assumption sa relasyon niyo sa kanya. Kayang dalawa ang kaya mong gawin. Gusto. Walang kinalaman sa akin iyon. Ang pangahas mo. She rolled her eyes, though sa loob-loob niya. Natuwa siya. Masasabi ni Jared na hindi na siya galit. Kaya nagtanong siya, paano mo nalaman na nandito ako? At paano nangyari? Alam mo ba ang tungkol kay Hilda? Medyo curious siyang malaman kung paano niya nalaman na kasalukuyang nagtatrabaho siya sa kumpanya niya. Kung tutuusin, isa lang siyang ordinaryong empleyado. Kaya hindi maaaring magkaroon ng balita tungkol sa pagpasok niya sa kumpanya. Posibleng nakarating sa tenga ni Josephine. Kung talagang ganoon ang kaso, matagal na siyang namatay. Kapagurin. Tumayo si Josephine. Bahala ka dyan. Maaari mo lang sabihin sa akin kung gusto mo ng trabaho. At ako, maaaring italaga ka kaagad bilang pangkalahatang tagapamahala. Bakit mo gustong maging sales? Kinatawan. At saka, hindi ka nagkukulang sa maliit na halagang iyon. Ayokong maging general manager. At wala akong oras para doon.
Pumunta lang ako dito para magtrabaho. Patahimikan ang aking mga magulang. Kung hindi, mag-aalala sila sa akin. At saka, marami pa akong dapat gawin. Kaya ako, hindi magtatagal dito. Nagmamadaling ikinaway ni Jared ang kanyang mga kamay para tanggihan ang alok dahil ayaw niyang makagapos sa kumpanya. O diba, bakit ayaw pang tumira ng mga magulang mo sa Dragon Bay? Hindi ba nandoon ang kapaligiran? Mahusay. Nagtatakang tanong ni Josephine nang maalala na naman niya kung paano nagpumilit sina Gary at Hannah. Sa paglabas ng mansyon, hindi rin ako sigurado. Umiling si Jared. Dahil hindi pa rin niya alam kung bakit matigas ang ulo ng kanyang mga magulang. Tungkol sa pag-alis sa Dragon Bay at sinabi pa ang mga bagay na iyon sa kanya. Pagkatapos, nagpatuloy siya, ngunit pakiramdam ko ay parang may nagsabi sa kanila. At iyon ang dahilan kung bakit sila umalis. Hindi pa man niya nasabi iyon ay namulat na si Josephine. Alam ko, dapat si Xavier yun. Sobra na talaga siya. Iniisip niya na magugustuhan ko siya sa paggawa nito. Napaka-insidiyo sa kanya. Xavier, ang general manager. Sandaling natigilan si Jared. At long last, naintindihan niya kung bakit biglang sumulpot si Xavier sa interview niya noon at nag-empleyo. Kanya, matagal na pala niyang alam ang tungkol sa akin at pati na rin ang relasyon namin ni Josephine. Oo, siya yun. Ilang taon na niya akong nililigawan. Pero hindi ko siya kinikilig. Inis na inis ni Josephine. Nang ilabas ang pangalan ni Xavier. Paano ito? Ako na mismo ang magpapaliwanag kay Mr. and Mrs. Chance. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Bay ay ang perpektong lugar para sa pagre-retiro. Hindi naman kailangan yun. Masaya ang mga magulang ko kung nasaan sila ngayon. Tsaka may mga kapitbahay sila. Sinasamahan silang magpalipes ng oras. Marahil ay maaari nating pag-usapan ito sa hinaharap. Jared, iminungkahi. Tumango si Josephine habang kinukuha ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Bigla siyang tumalikod at, sabi niya, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin kung may nang-aapi sa iyo. Okay, if worst comes to worst, I can just fire. Xavier, sa tingin mo ba may taong kayang mangbuli sa akin? Ngumiti ng nakakaloko si Jared. Naaliw sa pagpapatawa ni Jared. Umalis si Josephine na may ngiti sa labi. Sino niloloko ko? Pinanood ko. Tinalo ni Jared si Steven gamit ang sarili kong mga mata. Tiyak na walang sino man sa kumpanyang ito ang makakabuli kay Jared. Nagmamadaling pumasok si Zane sa opisina pagkalabas ni Josephine. Jared, ano ang sinabi ni MS Sullivan sa iyo? Tungkol sa malamig na tingin. Sumagot si Jared. Hindi ko sinasabi sa iyo. Lumabas si Jared sa opisina pagkatapos noon. Iniwan si Zane sa sobrang galit. Hoy, Jared, dahil lang sa nangolekta ka ng utang. Hindi ibig sabihin na hindi mo na ako respetuhin. Ako ang iyong manager. Napasigaw si Zane sa taas ng kanyang baga. Ang iba pang mga tauhan ay nagtipon sa paligid ni Jared sa sandaling nakita nila siyang lumabas. Lahat sila ay curious tungkol sa pag-uusap ni Jared kay Josephine. Sa kanilang pagkadismaya, pinigil ni Jared ang kanyang bibig. Si Jared ay abala sa pag-iipon ng mga dokumento sa lahat ng may utang sa buong Hapon. Pagkatapos ay ipinadala niya ang mga dokumento kay Tommy. Ilang minuto lang mula sa pagbaba ng trabaho. Bumaba si Xavier sa sales department. Ang kanyang pagbisita ay nagkaroon. Hindi maayos ang buong departamento dahil nag-aalala ang mga empleyado na baka utusan niya sila mag-overtime. Kumusta, Mr. Jennings? Nagmamadaling sinalubong siya ni Zane. Inilibot ni Xavier ang sahig bago sinasadyang tumingin kay Jared. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zane, Mr. Carlson, dahil sa ang huwarang pagganap ng iyong departamento, gusto kong bilhin ang lahat ng hapunan. Siguraduhing lahat ay doon. Vintage restaurant ang venue. Tumalikod si Xavier para umalis pagkatapos mag-announce habang si Zane naman ay nakaroute sa lugar. Nagulat si Maria. Naglakad papunta kay Zane at nagtanong. Sinabi ba ni Mr. Jennings na gusto niyang ibili tayo ng hapunan?
Hindi lang iyon. Pinuri niya rin ang performance namin. Parehong nagulat si Zane. Tumanggaw siya at nagtaka ng malakas. What has gotten in Mr. Jennings? Ngayon, okay lang ba siya? Sa totoo lang, hindi pa sila nak-A ni Xavier noon. Higit pa rito, si Zane ay patuloy. Binasted para sa mga isyo sa pangungulekta ng utang sa panahon ng mga corporate meeting. Ang biglaang pagbabago ng ugali ng dating. Nahuli ang lahat ng hindi nakabantay. Ginoo, Carlson, hindi ba magandang balita iyon? Bakit nakatayo ka pa dyan na parang lemon? Mabilis na hayaan ang iba. Alam, tuwang-tuwa si Lydia nang marinig ang anunsyo. Oh, tama ka. Nabawi ni Zane ang kanyang katinoan at nagmamadaling nagpaalam sa iba bago ang sinuman sa kanila. Umalis ng gusali. Sinabi ni Mr. Jennings na tiyaking naruroon ang lahat. Makinig kayong lahat. Si Mr. Jennings ay labis na nasisiyahan sa aming pagganap. Kaya naman, gusto niyang imbitahan ang lahat. Kami para sa hapunan. Tahasang sinabi niya na lahat ng tao sa aming departamento ay dapat nandoon. Nagsimulang maghiyawan ang staff nang marinig iyon. Wow! Vintage restaurant. Ang galing! Iyan ang isa sa pinakamagandang restaurant sa Horrington. Ito ay kasing sikat ng Glamour Hotel. Ano ang nangyari sa biglaang pagkilos ng pagkabukas palad ni Mr. Jennings? Kailangan kong hawakan ang makeup ko. Kailangan kong hanapin ang aking pinakamahusay para kay Mr. Jennings. Biglang nagmamadali ang lahat para maghanda para sa hapunan. Sinugod ng mga babae ang mga banyo. Para pasariwain ang sarili. Zane, dapat mong kunin ang pagkakataong ito at gawin ang iyong makakaya para mapabilib si Mr. Jennings. Kung gusto ka niya, siya, maaaring mag-alok sa iyo ng isang managerial na posisyon sa procurement department. Ngayon, iyan ay mabuti. Pagkakataon. Hinikayat ni Maria. Oo, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makabili ako ng bahay sa Dragon Bay bilang tirahan namin. Masiglang tumango si Zane. Nang marinig iyon, sumili ang isang masayang ngiti sa mukha ni Maria. Hindi tulad ng iba, hindi gaanong kinilig si Jared. Napakunot ang noo niya nang maramdamang maaaring may bahagi ang hapunan. Ang balak ni Xavier laban sa kanya. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Subukan mo hanggat maaari. Handa ako para dito. Sa loob ng ilang minuto. Handa na ang lahat na umalis para sa vintage restaurant. Hindi tulad ng iba, sina Hilda at Jared ay hindi nagdadrive papunta sa trabaho. Hilda, halika, ihahatid na kita. Kumaway si Maria kay Hilda. Salamat, Maria. Sumakay si Hilda sa kotse at ngumiti ng pasasalamat kay Hilda. Walang anuman. Umupo ka ng mahigpit. Mabilis na umalis si Maria. Nako, paano si Jared? Iniwan na namin siya. Maria, naisip ni Hilda na ipapasakay ni Maria si Jared. Din, no way na sinusundo ko siya. Dumihan niya lang ang kotse ko. Yung iba nasa likod namin kaya pwede siyang sumakay. Sila sa halip, singhot ni Maria. Nang marinig iyon, natahimik si Hilda. Totoo yan, pwede namang sumakay lang si Jared sa alinmang sasakyan sa likod namin. Gayunpaman, wala sa kanila ang nag-alok kay Jared na sumakay. Sa halip, bawat isa sa kanila ay dumaan sa kanya. Nagmamadali, sinadya ni Troy, sa kanyang rundown na second-hand na kotse, na huminto para kay Jared habang papalapit siya sa huli. Pero, sa likod pa lang niya, patuloy na bumusina si Zane para umalis na siya. Ang tanging nagawa lang ni Troy ay sumulyap kay Jared bago ito iniwan din. Sumunod ng malapit sa likuran. Lalagpasan na sana ni Zane si Jared. Bigla siyang huminto sa tabi. Jared, ngunit sa halip na alukan siya. Ibinaba ni Zane ang kanyang bintana at nginisyen. Jared, ikaw ba? Napagtanto mo kung gaano ka hindi sikat. Walang huminto kahit isang sasakyan para sa iyo. Walang kibo. Malamig na ngiti ang isinagot ni Jared. Tinanguan ni Zane ang pananahimik ni Jared bilang kahinaan at sinabing may katangahan. Mag-taxi ka. Huwag kang mag-alala. Ikaw, pwede ipasa sa akin ang bill bukas. I reimburse ko ang biyahe mo. Nang makitang naluluha si Zane,
Ngumuso si Jared. Reimbursement. Iyan ay hindi kailangan. Who knows baka ako. Mauna ka muna sa restaurant. Path. Maliban na lang kung paano ka magpapalaki ng isang pares ng pakpak at lumipad. Walang paraan na mauna ka. Bulyo ni Zane. Sa pagtawa at binilisan. Habang pinapanood ni Jared si Zane na bumibilis. Inipon niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang tiyan bago ito inilipat. Patungo sa kanyang mga binti. Bagamat hindi pa siya nakakalipad. Mas mabilis pa rin siyang tumakbo kaysa sa kotse. Bago pa niya gustong lumipad. Isang Bentley ang dumating sa kanyang harapan. Si Tommy iyon. Nagulat sa kanyang pagdating. Nagtanong si Jared na may pagtataka sa tono. Anong ginagawa mo rito? Tommy. Panginoon. Ang ilan sa mga may utang ay natakot kaya agad nilang ibinigay ang pera nang marinig nila. Boses ko, sa kasamaang palad, ang departamento ng pananalapi ng iyong kumpanya ay wala ng trabaho. Kaya dinala ko ang pera sa iyo sa halip. Lahat pala ng may utang ay tinawagan ni Tommy matapos matanggap ang mga dokumento mula kay Jared. Natatakot, para sa kanilang buhay. Nais ng mga may utang na bayaran kaagad ang Sentiment Chemical Limited. Ngunit mula noong, ang departamento ng pananalapi ay umalis sa gusali ng mas maaga. Wala sa kanila ang maaaring magbayad. Kaya naman, nagbigay sila, ang pera sa Tommy sa halip. Pumunta ba siya dito para lang doon? Natuwa si Jared. Tumawa siya at sinabing, walang pagmamadali para dyan. Maaari mong direktang ipasa ang pera sa kumpanya bukas. Saan ka pupunta? Panginoon. I can send you. Tanong ni Tommy. Pupunta ako sa vintage restaurant para sa hapunan. Oo, magiging mahusay iyon. Gaano kay ganhawa? Maaari kong i-save ang aking espiritual na enerhiya. Pupunta ka sa vintage restaurant para sa hapunan. Saglit na natigilan si Tommy. Panginoon ko. Iyon. Ang lugar ay kabilang sa Crimson Dragon Gang. Pagkatapos ng ginawa mo kay Steven. Baka maghaiganti sila. Ikaw kung makita kanila doon. Sinong mag-aakalang ang vintage restaurant ay kabilang sa Crimson Dragon Gang? Kahit ganon. Meron ako. Walang dapat ikatakot. Dinner lang naman. Walang mangyayari. Kahit na may masaktan. Ito ay Crimson Dragon Gang. Anyway. Walang ekspresyong sabi ni Jared. Well, totoo naman. Sa paghusga sa mga kakayahan ni Jared. Hindi siya dapat magkaroon ng problema sa pakikitungo sa mga alipin na iyon. Kay Steven. Pagkatapos ay binuksan ni Tommy ang pinto ng kotse para kay Jared. At silang dalawa ay nagtungo sa vintage restaurant. Sa kabilang banda, pagkatapos mapahiya si Jared, si Zane ay nasa Cloud9. Kinakanta pa niya ang sarili niya. Habang nasa biyahe papuntang restaurant. Ngunit noong siya ay nagkakaroon ng oras ng kanyang buhay. Isang kotse ang dumaan sa kanya sa napakabilis na bilis. What the hell? Nawala na ba siya sa isip niya? Biglang sumigaw si Zane. Ngunit nang makita niyang isang Bentley ang dumaan sa kanya. Naiihi siya ng kaunti. Simula nung nalaman niya. Malamang ay isang taong may katayuan at kapangyarihan. Hindi siya mangangahas na saktan ang driver. Isang karaniwang tao. Hindi sana kayang bumili ng Bentley sa Horrington. Habang papunta si Jared sa vintage restaurant. May balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa isang maranyang managerial office sa restaurant. May peklat ang lalaki sa gilid ng isang mata. Siya ay pinuputol ang kanyang tabako habang apat na buff lalaki nakatayo sa likod niya. Pinuno ng mga lalaki ang kapaligiran ng karahasan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang manager ng vintage restaurant. Si Felix Lawson. Isa siya kay Crimson. Ang mga tinyente ng Dragon Gang. Ibinigay ni Steven kay Felix ang responsibilidad sa pamamahala ng vintage restaurant dahil siya ay isang mataas na pinahahalagahan subordinate ng Steven. Ang ibang lalaking kausap ni Felix ay walang iba kundi ang Sentiment Chemical Limited. General Manager, Xavier. Si Xavier ay nagdala ng isang portfolio kasama niya sa pulong. Nakaharap ang 5, pananakot sa mga lalaki. Medyo tense ang ekspresyon ng mukha niya. Nang matapos si Felix sa pagputol ng kanyang tabako,
Huminga siya at nagtanong. Ano ang iyong negosyo dito? Ginoo, Lawson, I need you to help me to rid of someone. Magalang na sabi ni Xavier. Alam mo naman ang rules ko, di ba? Mataray na tanong ni Felix. Oo, alam ko. Mayroon akong 1,000,000 dito. Ang taong kailangan kong alisin mo ay isang pangkaraniwang tao. Sa makatuwid, ito, hindi dapat masyadong problema. Habang nagsasalita si Xavier ay binuksan niya ang kanyang briefcase na may laman na cash. Nang makita ang pera, umawang ang labi ni Felix. Lahat tama. Ibigay sa akin ang kanyang mga personal na detalye. At sisiguraduhin ko sa iyo. Siya ay lilipulin sa balat ng lupa sa loob ng 3 araw. Ginoo, Lawson. Actually inimbitahan ko itong taong ito na mag-dinner dito sa vintage restaurant. Umaasa ako na kahit papaano ay makakagawa ka ng eksena. At tanggalin siya doon at pagkatapos. Sa ganoong paraan, walang sino man naghihinala sa akin tungkol sa kanyang pagkamatay. Gusto man ni Xavier na mawala si Jared. Nag-aalala siya na kung may masamang mangyari. Josephine, baka malaman niya na siya ang may kasalanan. Gayunpaman, magmumukha siyang inosente bilang isang tupa kung gagawin ni Jared. Mawala pagkatapos ng row nila ni Felix. Gusto mong pumatay ako ng tao sa vintage restaurant. Kumunat ang noo ni Felix at nagpatuloy. Huwag. Alam mo ba kung anong uri ng epekto iyon sa aking negosyo? Ginoo, Lawson. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko pa kayo ng ₱250,000 pagkatapos nito. Kailangan ko talaga ang tulong mo, Mr. Lawson. Walang pag-asa na pakiusap ni Xavier. Sige, kung ganoon. Para sa pera, tutulungan kita. Tumango si Felix. Magpapadala ako ng ilang lalaki kapag ikaw. Naghahaponan ang mga lalaki. Maraming salamat, Mr. Lawson. Umalis kaagad si Xavier. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mukha ni Xavier nang makalabas siya sa opisina ni Felix. Kapag namatay ka na, Jared, magiging akin lahat si Josephine. Maya-maya pa ay dumating na sina Tommy at Jared sa entrance ng vintage restaurant. Bumaba si Tommy sa sasakyan. Muna bago pagbuksan ng pinto si Jared. Lord, hihintayin kita dito. Kaso lang may masama mangyayari. Pupunta ako kaagad. Kinaway-kaway ni Jared ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi na kailangan. Pwede ka nang umalis. Tumango si Tommy at bumalik sa sasakyan. Bago umalis si Tommy, dumating si Maria sakay ng kanyang pulang BMW. Nasa kotse niya rin si Hilda. Nakarating na sila sa nauna ang restaurant kaysa sa iba dahil nag-take off sila bago ang lahat. Jared, pumunta ka ba dito sa Bentley na iyon? Bahagyang natigilan si Maria, kahit na nakita niya si Jared. Pagdating sa Bentley, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Bilang tugon, bahagyang tumango si Jared. Pumasok ka sa isang Bentley. Jared, kung alam ko lang, sinundan na lang kita. Hindi pa ako nakakaupo sa isang Bentley. Dati, excited si Hilda. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na maaaring nasaktan niya si Maria sa kanyang mga salita. Kaya napangiti siya, awkwardly at sinabing, Maria, no offense. Sige, ang ganda ng sasakyan mo. Ay, ayos lang. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Dahil alam niyang si Hilda ay isang mabait na babae. Si Maria ay hindi naabala. Ang bagay na talagang bumabagabag kay Maria ay ang katotohanan na si Jared ay dumating sa isang Bentley. Jared, kaninong Bentley yan? Tanong ni Maria. Sa kaibigan ko. Walang pakialam niyang sagot. Mayroon kang kaibigan na kayang bumili ng Bentley. Nagtaka si Maria dahil sa isang lungsod na kasing liit, Horrington. Kakaunti lamang ang mga tao na kayang bumili ng Bentley na nagkakahalaga ng ilang milyon. Bago pa makasagot si Jared ay dumating na si Zane at ang iba pa. Napasinghap sila sa pagkamangha ng sila. Nakita ang maringal na vintage restaurant. Troy, ay parada mo ang iyong pangit na sasakyan sa ibang lugar bago mo kami hiyain. Angal ni Zane, dahil sa pakiramdam na walang magawa. Walang magawa si Troy kundi ilipat ang kanyang sasakyan. Saka naglakad si Zane at ang iba pa.
Vintage restaurant na may mapagmataas na ekspresyon. Pagdating nila sa entrance, nagulat ang lahat nang makita sila Maria at Jared. Jared, paano ka nakarating ng ganito kabilis? Hindi makapaniwala si Zayn na nauna sa kanya si Jared. Sinabi ko naman sa iyo na mauuna ako sa iyo. Hindi ba? Nang makita ang naguguluhan na reaksyon ni Zayn. Hindi magawa ni Jared. Tulong pero ngumisi. Natarante rin ang iba dahil nalampasan na nilang lahat si Jared sa opisina. Jared, lumipad ka ba dito? I bet nag-shortcut ka. Napaka-creepy. Hindi ko nakitang dumaan siya sa akin. Lahat sila ay nakatingin kay Jared na hindi makapaniwala. Nakarating si Jared dito sa isang Bentley. Pagmamalaking bulalas ni Hilda. Hindi nakakagulat. Walang naniwala kay Hilda. Napangisi si Zayn. Jared in a Bentley. Siya ay napakahirap na bet ko siya ay hindi. Kahit na alam kung ano ang hitsura ng isang Bentley. Tiyak na nag-shortcut siya sa isang taxi. At simula nung dumating siya. Bago sa amin. Walang kahihiyang sinasabi niyang nakarating siya rito sa isang Bentley. Totoo iyon. Nakita din ito ni Maria. Tumalon si Hilda sa pagtatanggol ni Jared. Si Jared naman ay walang pakialam kung maniwala sila o hindi. Hindi niya naramdaman ang pangangailangang magpaliwanag. Kanyang sarili sa gayong walang kabuluhang bagay. Lumipat ang tingin ng lahat kay Maria. Tanong ni Zayn. Maria, totoo ba? Pumasok ba talaga si Jared? Isang Bentley. Tumango si Maria. Nakita ko siyang lumabas mula sa isang Bentley. Matapos kumpirmahin ni Maria ang kwento ni Hilda. Naniwala ang lahat. Biglang naalala ni Zayn na inabutan siya ng isang Bentley noong papunta siya doon. Jared, kumuha ka ba ng private Bentley para lang maunahan ako? Siguradong gumastos ka ng malaki. Ganon ba talaga? Kailangan. Naiinis na tanong ni Zayn kay Jared. Determinado siyang huwag sumuko. Pilit niyang sinisikap na Sir-on. Jared, hindi yun. Kaibigan iyon ni Jared. Muli namang ipinagtanggol ni Hilda si Jared. Kinasusuklaman niya ito kahit kailan. May tumingin ng masama kay Jared. Sa tingin mo ba ay mayroon siyang kaibigan na kayang bumili ng Bentley? Kung gayon, ikaw ay masyadong walang muwang. Taya ko, ikaw lang ang naniniwala sa kanya. Panunuya ni Zayn saka siya lumingon at tinanong ang iba. Kayo ba, naniniwala ang mga lalaki kay Jared? Hindi pwede. Kawawa naman siya. Walang paraan na magkaroon siya ng mayaman na kaibigan. Oo, nambobola siya. Maaari ko ring bluff at sabihin na mayroon akong kaibigan na nagmamay-ari ng pribadong jet. Maaari niyang bluff ang lahat ng gusto niya. Pero dapat alam niya ang limitasyon. Masyado siyang mahirap para gumawa ng ganoong pahayag. Ang bawat isa ay kumuha ng kanilang turn upang libakin si Jared. Sa kabila ng nakita niya ito ng sarili niyang mga mata, nanindigan si Maria na ang driver ng Bentley ay hindi kay Jared. Kaibigan, sa kanilang lahat, si Hilda lang ang naniwala kay Jared. Nang makitang tumahimik si Jared sa buong oras, inakala ni Zayn na nahuli niya si Jared gamit ang kanyang ibaba ang pantalon. Masigla siyang sumigaw. Pumasok na tayo. Si Mr. Jennings ay naghihintay sa atin. Bago iyon, hayaan mo ako maging malinaw sa isang bagay. Kung sino man ang maglakas loob na mapasailalim sa balat ni Mr. Jennings ngayon, tiyak na mapapahamak ang taong iyon. Tumango ang lahat. Obviously, walang maglalakas loob na suwayan si Zayn. Pati si Xavier. Dinala silang lahat ni Zayn sa isang private room na pinabook ni Xavier para sa kanila. Bago pumasok, ang lahat ay self-conscious tungkol sa hitsura nila. Nais nilang tingnan ang kanilang pinakamahusay para kay Xavier. Pero nung ginagawa nila yun, nauna si Jared at biglang binuksan ang pinto bago pumasok. Iyon, tiyak na nagulat si Zayn. At nagalit siya. Buti na lang at hindi pa dumarating si Xavier. Jared, baliw ka ba? Paano mo buksan ang pinto ayon sa gusto mo? Maswerte ka Mr. Jennings wala pa. Dumating pa. Kung hindi, naasar na siya. Single ni Zayn kay Jared. Sumunod naman ang iba. Nag-aalala sila na baka malagay sila sa gulo ng kanyang mga aksyon.
Hindi nataranta. Sarkastikong tanong ni Jared sa kanila. So, paano pa ako makakapasok? Magmakaawa ba ako? Nauna, ang iyong mga ninuno ba ay mga alipin lahat o ano? Ang mga masasamang salita ni Jared ay lalong nagpasigla sa iba. Lalo na si Zane. Namumula ang mukha. Jared, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang kumilos na parang higit ka sa aming lahat? Mga alipin, sabi mo, ayos lang. Huwag ka nang bumalik. Magtrabaho ka na para hindi mo na rin kailangang maging alipin. Pwede kitang tanggalin ngayon din. Naiinis si Zane sa tuktok ng kanyang mga baga. Yung iba naman ay parehas na asar. Gusto nilang tanggalin agad ni Zane si Jared. Galit ding tinitigan ni Maria si Jared. How dare you bite the hand that feeds you? Nakalimutan mo na ba? Saan ka galing? Si Hilda ang tanging taong nagtangkang magsalita para kay Jared. Hindi sinasadya ni Jared. Mr. Carlson, pakiusap, kumalma ka. Nag-aalala si Hilda na baka matanggal talaga si Jared sa ganoong kumikitang trabaho. Kalahati. Hindi mo ako kayang paalisin. Sabi ni Jared sa mayabang na tono. Kahit si Xavier ay gusto kong manatili. Gawin. Sa tingin mo kaya mo akong tanggalin ayon sa gusto mo. Ano ang sinabi mo? Ako ang manager ng sales department. Ako ang may huling say sa bawat usapin. Isa kang hamak na manggagawa. Kahit na gusto ni Mr. Jennings na manatili ka sa paligid. Tiyak na mapapalampas ko. Kanya. Ako ang pinakamakapangyarihang tao sa sales department. Baka sa galit ang mukha ni Zane. Nang matapos si Zane sa pagsigaw, bumukas ang pinto ng kwarto. At pumasok si Xavier. Kaagad. Nang makita ni Zane si Xavier ay pinagpawisan siya ng malalamig. Ang mga bagay na sinabi ko ngayon ay ganoon. Walang galang sa kanya. Paano kung narinig niya lahat? Mr. Jennings, sa sobrang takot ni Zane ay nanginginig siya ng hindi mapigilan. Hinailan niya ang isang upuan para Xavier at sinabing, Mr. Jennings, umupo ka muna. Dahan-dahang umupo si Xavier habang iniangat ang ulo at nagtanong. Mr. Carlson, parang narinig ko na sinabi mo. Ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa departamento ng pagbebenta. Mali ba ang narinig ko? Napatulala si Zane. Mabilis siyang natauhan at nagpaliwanag. Mr. Jennings, nagsasalita ako. Kalokohan. Alam ng lahat na ikaw ang may huling say sa kumpanya. Hindi alam ni Jared kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Banda rito. So, tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Well, basta alam mo kung sino ang boss. Nakangiti ang mga labi ni Xavier. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay. Senyales na umupo ang lahat. Maupo kayo. Lahat. Habang nakaupo ang lahat, lumapit si Jared para maupo sa tabi ni Xavier. Dahil alam ni Jared ang intensyon ni Xavier. Gusto niyang palakihin siya. Pero, nainis si Zane sa pagkakaupo ni Jared sa tabi ni Xavier. Hoy Jared, alam mo, lugar. Sa tingin mo ba may karapatan kang umupo dyan? Dahil ito ay isang pambihirang pagkakataon. Nais ni Zane na umupo sa tabi ni Xavier upang siya ay mag-butter sa kanya. Para sa promosyon. Pero sinira lang ito ni Jared para sa kanya. Nakatingin din ang iba kay Jared. Kung tutuusin, baguhan pa lang siya. Kung sino man ang karapat-dapat. Uupo sa tabi ni Xavier. Si Zane at Maria. Anong mali? Bakit hindi ako makaupo dito? Anong karapatan mong sabihin sa akin kung saan ako uupo? Ngumisi si Jared. Jared, tigilan mo na ang pagbibiro. Alam kong sinasadya mo ito. Sinusubukan mo bang dilaan si Mr. Jennings? Bote. Bagong dating ka lang. Ang upuan na iyon ay para kay Mr. Carlson. Naiinis na rin si Lydia. Nakiisa ang lahat sa kwarto para punahin si Jared. Sinasabi nila na si Jared ay gustong sumipsip sa kanila. Punong tagapamahala. Mula sa kanilang mga pananaw. Ang kanilang mga damdamin ay nabigyang katwiran dahil naramdaman nila na dapat ang promosyon. Batay sa seniority, mabilis na sinulyapan ni Jared ang lahat ng may paghamak. Huwag mong ipilit sa akin ang intensyon mo. Wala akong pakialam tungkol sa iyong grupo ng mga bootlicker.
Nagpa siya ako kung saan ko gustong umupo. Huwag kang maglakas loob na sabihin sa akin kung hindi man. Habang nakaupo sa tabi ni Xavier, lumingon siya at sarcastic na tanong. Mr. Jennings, hindi ba ako karapat-dapat na umupo sa tabi mo? Halika, ngayon na, kung maglakas loob kang paglaruan ako, isinusumpa kong babayaran kita. Nang marinig ang mga walang galang na pananalita kay Xavier, ang iba ay natakot. Si Hilda, masyadong, ay nag-aalala sa ngalan ni Jared. Jared, panoorin ang iyong tono kapag kausap mo si Mr. Jennings. Umayos ka Jared. Siyempre, hindi ka karapat-dapat. Huwag mong samantalahin si Mr. Jennings dahil lang sa pagiging palakaibigan niya. Bumangon ka na Jared. Nagbulang-bulungan lahat ng tao sa kwarto. Natakot si Zane na baka magalit si Jared kay Xavier sa kanyang walang galang na kilos. Ginoo, Jennings, huwag. Isip siya, may sira sa ulo niya. Huwag kang magalit, Mr. Jennings. Bilang tugon, ngumiti si Xavier at sinabing, ayos lang, hayaan mo siyang maupo dito. Lumingon siya kay Jared, na may madilim na tingin. Buti na lang ballsy ang mga kabataan minsan. Ngunit mag-ingat, ang saloobin ay maaaring makuha. Nasaktan ka balang araw. Salamat sa iyong matalinong payo, Mr. Jennings. Gayunpaman, maaari akong maging matigas ang ulo kung minsan. Napangisi si Jared. Tenga sa tenga, ngumiti lang si Xavier at hindi umiimik. Inakala niyang mabubugbog si Jared mamaya. Tama, makikita mo kung ano ang susunod. Bagamat siya ay lubos na hindi nasisiyahan. Si Zane ay walang pagpipilian kundi ang hayaan si Jared na manatili sa kanyang upuan. Siya noon, walang magawang umupo sa kabilang side ni Xavier. Si Maria naman ay umupo sa tabi ni Zane. Galit na galit si Maria kaya napatitig siya ng masama kay Jared. Kung wala ka dito, uupo ako ngayon. Pagkatapos ay maaari naming mantikilya si Mr. Jennings para si Zane ang maging manager ng procurement departamento. Maaari na akong ma-promote sa manager ng sales department. Hindi dapat ako nagdala. Pumasok ka sa kumpanya. Istorbo ka talaga, Jared. Kung hindi dahil kay Mr. Jennings, sa tingin mo makakapagtrabaho ka dito? Sa tingin mo ba ay makakayanan mo? Kumain dito. Markahan ang aking mga salita. Ito ang una at huling pagkakataon na makakakain ka sa vintage restaurant. Isa kang basura. Pang-uuyam ni Zane na nakasulat sa buong mukha niya ang sama ng loob. Sa mata ni Zane, isa itong magandang pagkakataon para ipakita ang kanyang suporta kay Xavier sa pamamagitan ng pagpanig sa kanya. Sampal. Ngunit sa sandaling natapos ni Zane ang kanyang pangungusap, isang mahigpit na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Napapanganga ang lahat sa pagtataka, habang ang lahat ay nakatingin kay Zane. Ang natatarantang mga mata ni Zane ay nakadikit kay Jared. Hindi niya inaasahan na si Jared ay maglakas loob na magpatong sa kanya. Umupo sa pagitan nilang dalawa. Napakunot ang noo ni Xavier. How dare you do that in front of ako? Makikita sa mga kilos ni Jared na wala siyang respeto sa kanya. Ito ay para bigyan ka ng leksyon. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa kita binubugbog ay para sa kapakanan ni Mr. Saunders. Pero kung hindi mo ako respetuhin ng isang beses, siguradong hindi ako magpipigil. Sinaman ang tingin ni Jared si Zane. May layuning pumatay. Nakakatakot ang mga titig ni Jared na nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Zane. Jared, nabaliw ka na ba? Bakit mo sinaktan si Zane? Dumagundong si Maria. How dare you hit Mr. Carlson? Gusto mo ba talagang mawalan ng trabaho? Jared, nalampasan mo na ang linya. Tindera ka lang. How dare you assault the manager of the sales departamento? Deserve mong matanggal sa trabaho. Nagsalita ang lahat sa kwarto bilang depensa ni Zane. Jared, mas mabuting lumuhad ka sa harap ni Mr. Carlson at humingi ng awa. Kung hindi, siguradong matatanggal ka sa trabaho. Dagdag ni Lydia sabay turo ng daliri kay Jared. Jared, bakit mo ginawa yon?
Hindi alam ni Hilda kung ano pa ang sasabihin dahil hindi niya akalain na si Jared iyon. Ay may kakayahang gumawa ng ganoong gawain. Sasantehin mo ako. Ngumisi si Jared. Paano niya ako mapaalis kung nandito si Mr. Jennings? Hindi siya qualified. Jared, I swear papatayin kita dahil dito. Pagkatapos niyang i-compose ang sarili, napasigaw si Zane sa galit. Hindi alintana kung gaano siya kaitekot. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumayo para sa kanyang sarili. Kung hindi, gagawin niya. Mawala ang respeto ng iba sa kanya. Sampal. Pagkatapos ng panunuyan ni Zane, bumangon na siya para puntahan si Jared. Sa kasamaang palad, napigilan siya, ang kanyang mga track sa pamamagitan ng isa pang sampal sa kanyang mukha. Masyadong mabilis si Jared para mahawakan ni Zane. Hindi siya makaalis sa paraan ni Jared. Ngunit habang sinasampal ni Jared si Zane ay napatitig ang mga mata niya kay Xavier na may paghamak. Sa kabila noon, nanatili ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Xavier. Sa 2 beses na masampal, nag-aapoy sa galit si Zane. Sumigaw siya, Jared, gagawin ko.